Hi guys, mag-reaction video ulit tayo dito. Sobrang interesting nito. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sobrang nakakatawa to. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawa Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Grabe, oh. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Entrance Construction yan ang ay nag-isa pa lang sa impyerno. Kamara kung saan kinumpirma niya ang Yung pag-donate ng 30 kwarto na million yan. pesos sa 2022 campaign ni Senator Cheese Escudero na una na rin inamin Grabe. ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante, hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Ang mga Pero sa isang candidate ni Reddit Satanas. post ng isang user na Moist Survey 1559, Diba? Tingnan mo. inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Alam mo yung Sa itsura kanyang pa lang, post, alam mo ng pinakita ang demonyo na. larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama sa Senador Raffy Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senator Raffy ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong Ay, naku, 2024. talaga. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Grabe, no? Magkakasama naman sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Ay, Builders. nako. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga Wala nawalit na nang politiko matitirang at individual government para sa official kanilang dito, panig. be. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Wait lang. Ataide Alam mo ba, nakakaano lang no, na iniimbestigahan nila yung mga sarili nila, be. Alam mo yung grabe ang acting nila, mga actress siguro at saka mga actor siguro tong mga government official na to, no. Grabing mag-actingan, grabing makabanat dun sa hearing. Yun naman pala, be, kasali ka dyan. Nakakaloka. Alam mo yung pakarapala na, alam mo yung sa loob ng isang kwarto na yan, sa isang room na yan, alam nila sa mga mata nila nasangkot sila, pero todo pa rin sila ng tapo ng question doon sa mga contractor. Actually talaga, yung mga contractor na yan, parang tining na yan dyan eh. Pero yung taas niyan, nandyan talagang corruption. Pero sila ang kaya kung ako sa kanila talaga, magsalita na sila kasi wala na. Kayo na yung pinakakonti ang nakuha, 'di ba? Kayo pa ang nadidiin. Pero grabe no, harap-harapan naghihiring sila. Alam nila sa mga sarili nila na mga guilty sila. Tapos iniimbestigahan nila yung mga kontraktor na alam nila sa sarili nila na kasabwat sila dun. Grabe, ano? Nakakaloka. Inimbestigahan nila. Imbestigahan nyo ang sarili nyo, mga B. Nakakaloka. Nako, Diyos ko, alam mo yun, parang may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Tapos pag naririnig mo talaga yung mga budget, no, millions with the S. Parang United States ang budget nyo dyan, be. Parang yung budget ng Pilipinas ay sa US or sa Singapore, yung mga mamahaling mga bansa. Pero,
Grabe, pinansugal lang sa casino ang mga budget. B? Ano ba? Nakakaloka. Alam nyo kung talagang iimbestigahan nila to ng bonggang-bongga, alam mo wala nang matitirang government official dyan. Baka ang matira dyan isa, dalawa. Kasi lahat sila dyan guilty. Grabe ang mga candidate sa impyerno. Mag-ready na kayo. Grabe guys, pag naririnig ko yung mga budget, nakakalula talaga yung mga presyo kasi parang Singapore budget yung sa Pilipinas pero walang resulta, no? Parang sa Bulacan, grabe! Over 100 millions ang budget ng Bulacan. Pero magpunta kami sa Bulacan. Nakapunta na ako dyan 2 beses. Nasaan yung 100 plus millions na budget ng ano na yan, bayan? Wala, B. Pero tingnan mo, panoorin mo yung mga hearing nila. Billions yung kanilang mga budget. At flood pa lang yan, Grabe talaga, pag inano mo pa, ilang cities pa lang yan, ilang bayan pa lang yan, Imagine mo yung buong Pilipinas. Isama pa dyan yung mga probinsya. B, sobrang yaman ng Pilipinas. Grabe ang mga buaya. Uy. May mga sungay na ba kayo? Tsaka mga buntot dyan na tinatago dyan sa mga short nyo? Sa mga pantalon nyo? Tapos mga invisible sungay nyo, mga nakaganyan na. So, alam mo yung sungay sobrang kulukot na. Yung kulot na talaga sa sobrang daming lagim na ginawa nila. Ganun na umabot ng... umabot na nga sa puwet yung sungay nila sa sobrang haba, no? Grabe, nakakaloka. Ingat kayo, matamakan nyo yung buntot ng mga satanas na to, no? Grabe. Anyway, yan ang ambag ko today.